Ang kwentong ito ay hango sa kasaysayan, alamat at mga salaysay ng mga dating empleyado, pasyente at mga nakapaligid sa San Lazaro Hospital. Ang ilan sa mga detalye ay pinagsama mula sa oral history, dokumentadong pangyayari at paniniwala ng mga tao. Walang layuning manira ng reputasyon ng institusyon, bagkus ay ilahad ang mga kwentong matagal nang ibinubulong sa dilim ng kasaysayan. Ang anumang kababalaghan ay maaaring ipaliwanag ng agham, psikolohiya o paniniwala. Nasa sa inyo ang pagpapasya. Sa gitna ng masikip at maingay na lungsod ng Maynila, may isang ospital na tahimik na nagbabantay sa mga lihim ng nakaraan. Isang lugar na kung saan ang sakit, kamatayan at pag-asa ay nagsasalubong araw-araw. Ito ang San Lazaro Hospital, ang pinakamatandang specialty hospital sa Pilipinas. Sa liwanag ng araw, isa itong kanlungan ng mga may sakit. Ngunit pagsapit ng gabi, ayon sa mga kwento, may ibang nilalang ang gumagala sa mga pasilyo nito. Mga aninong hindi na kabilang sa mundo ng mga buhay. Ano ang pinagmulan ng ospital na ito? Bakit ito iniuugnay sa mga napakaraming kababalaghan? At sino-sino ang sinasabing nagmumulto rito? Makinig ka at huwag kang lilingon. Ang San Lazaro Hospital ay itinatag noong 1577, panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Orihinal itong itinayo bilang leprosarium, isang hiwalay na lugar kung saan dinadala ang mga may ketong upang ilayo sa lipunan. Noong mga panahong iyon, ang ketong ay itinuturing na sumpa ng Diyos. Ang mga taong tinatamaan nito ay itinatakwil ng pamilya, tinatanggalan ng dignidad at iniiwan upang mabulok sa katahimikan. Sa San Lazaro, maraming pasyente ang namatay ng mag-isa. Walang nagluluksa, walang huling dasal, tanging mga pader lamang ang naging saksi sa kanilang paghihirap. Habang lumilipas ang mga siglo, pinapalawak ang ospital upang gamutin ang iba pang nakakahawang sakit. Kolera, salot, tuberkulosis at kalaunan, mga modernong epidemya. Sa bawat alon ng sakit, daan-daan ang namamatay at marami sa kanila ay hindi na nailibing ng maayos. Ayon sa ilang tala, may mga bahagi ng lupa ng ospital na dating mass burial grounds, mga libingan ng mga pasyenteng hindi na nakuha ng kanilang pamilya. Ano-ano ang mga alamat at kwento ng mga nagmumulto? Ang una ay ang babae sa lumang pasilidad. Isa sa pinakakilalang kwento ay tungkol sa isang babaeng nakasuot ng lumang hospital gown. Madalas makita sa lumang wing ng ospital, lalo na tuwing madaling araw. Ayon sa mga security guard, tahimik siyang naglalakad, may hawak na port stand at tila may hinahanap. Kapag nilapitan, bigla na lamang siyang nawawala na para bang usok na tinatangay ng hangin. May mga paniniwalang isa siyang pasyenteng may ketong noong panahon ng Espanyol, iniwan ng pamilya at namatay nang hindi man lang naihatid sa huling hantungan. Ikalawa, mga umiiyak sa isolation ward. May mga nurse na nagsasabing sa dating isolation ward, nakakarinig sila ng may hinang iyak kahit wala ng pasyente roon. Minsan ay parang bata at minsan naman ay parang matanda. Ngunit palaging puno ng paghihirap ang tinig nito. Kapag sinisilip ang silid, malamig ang hangin at may kakaibang amoy ng gamot at nabubulok na laman. Kahit moderno ang pasilidad,
Ang ikatlo ay ang anino ng isang doktor. May kwento rin tungkol sa isang doktor na nakaitim. Nakikitang naglalakad sa pasilyo habang may hawak na clipboard. Kapag tinanong kung saan departamento siya galing, hindi siya sumasagot. Kalaunan, napag-alamang ang itsura nito ay tugma sa isang doktor noong unang bahagi ng 1900s na namatay dahil sa nakakahawang sakit matapos tumangging iwan ang kanyang mga pasyente. Bakit nga ba puno ng kababalaghan ang San Lazaro Hospital? Maraming dahilan kung bakit itinuturing ang San Lazaro Hospital bilang isa sa pinaka-pinag-uusapang lugar pagdating sa kababalaghan. Ang una, matinding emosyon, takot, sakit, pagdurusa at kamatayan sa loob ng mahigit 400 na taon. Ikalawa, maraming hindi matahimik na kaluluwa, mga pasyenteng namatay ng nag-iisa at hindi man lang nabigyan ng hustisya o maayos na paglilibing. Pangatlo, lumang istruktura. May mga bahagi ng ospital na halos hindi nagbago mula noong unang panahon ng mga Kastila. Ikaapat, mass burial history. Lupaing sinasabing kinapahingahan ng mga hindi na nakilala. Sa paniniwala ng marami, ang ganitong lugar ay nagiging imbakan ng mga negatibong enerhiya, isang pintuan sa pagitan ng mundo ng mga buhay at ng mga patay. Ano-ano naman ang mga naranasan at karanasan ng mga empleyado. May mga doktor at nurse na tumangging mag-duty sa gabi matapos makaranas ng biglaang pagpatay ng ilaw, mga tawag mula sa silid na wala namang pasyente, mga yapak sa likod kahit ikaw lamang mag-isa ang naglalakad, mga salamin na may refleksyong hindi sa kanila. May ilan na nagsasabing tila may nagbabantay, pero hindi daw masama, pero nakakatakot at hindi rin matahimik. Hanggang ngayon, ang San Lazaro Hospital ay patuloy na nagsisilbi bilang simbolo ng pag-asa at paggaling. Ngunit sa likod ng bawat paggagamot, may mga kwentong nananatiling nakaukit sa mga pader nito. Mga kwentong hindi kayang burahin ng panahon. Totoo man o hindi ang mga kababalaghan, isang bagay ang sigurado. Ang lugar na nakasaksi ng napakaraming kamatayan ay hinding-hindi magiging tahimik magpakailanman. Kaya kung mapapadaan ka sa San Lazaro Hospital, lalo na sa kalaliman ng gabi, makinig ka sa hangin. Baka may bumubulong ng pangalan mo. At baka hindi na ito galing sa mundo ng mga buhay.